Bakit nga ba bawal basta iwanan ang saradong negosyo o dapat mag-file ng cancellation ng business registration sa BIR? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Merong tinatawag na open cases sa BIR. Pag meron ito, ibig sabihin meron kang liability o penalty na dapat bayaran sa BIR. Kadalasang nangyayari ito kapag hindi ka nag-file sa BIR account mo within the deadline. Matatandaan nung nagparehistro ka at nakuha mo ang COR mo, may mga tax types na inilagay doon gaya ng income tax or percentage tax. Tuwing darating ang deadline ng mga tax types na yan at walang pumasok na filing sa BIR account mo, yung system ng BIR ay automatically mag-a-assign ng open case laban sa record mo. At kung may tanong ka na wala naman akong transaction, bakit may open case? Kahit wala kang kita, kahit walang transaction, dapat mag-file. Zero filing naman ang tawag doon. Kaya kung isasara na ang negosyo mo, dapat isasara mo din o ika-cancel ang business registration mo sa BIR. Ngayon, kung hindi mo yan gawin, ano nga ba yung ilan sa pwedeng mangyari? Pwede itong makaapekto kung babalik ka bilang empleyado. Sabihin natin na nalugi yung business mo at nagpasya kang bumalik sa pagiging employee. Kapag hiningi ng bagong employer or ng HR yung TIN ID mo para i-update yung category to purely compensation income earner, maaaring magkaroon ng problema dahil makikita ng BIR na may active business tax types ka at may naiwan pang open cases. Meron din itong epekto sa future business or possible sa pwede mong kunin na loan. Paano? Let's say makalipas ang ilang taon, nakabawi ka na at gusto mong magtayo ng panibagong negosyo. O kaya ay mag-apply ng loan, housing loan, car loan sa bangko. Maaaring hindi ka ma-issuehan ng BIR ng panibagong Certificate of Registration or tax clearance dahil hahanapin at pagbabayarin mo na sa iyo lahat ng lumang open cases mo mula doon sa nauna mong negosyo. Ngayon, magkano ang totoong halaga ng mga nakatagong penalties just in case na nagsara yung business pero hindi mo naman pinasara or pinakancel yung business registration mo? Bukod sa compromise penalty na tinatawag, na karaniwan ay nasa 1,000 pesos per return na hindi na-file, pwedeng patawan ka ng surcharge at interest kung mapapatunayan na may unpaid tax liabilities ka sa BIR. Kaya ang mangyayari, kung ang dating maliit na penalty, pwedeng magpatong-patong at umabot ng napakalaking halaga. Ngayon, paano malalaman kung may open cases ka? Ang isang paraan ay ang pag-request ng tinatawag na CMS or Compliance Monitoring System Printout. Kailangan mo lang pumunta sa RDO at mag-request nito sa compliance section. Kung sakaling hindi pa sanay, pumunta sa guard at sabihin na gusto mong makakuha ng CMS at bibigyan ka nila ng form at bibigyan ka rin nila ng number kung saang counter ka dapat pumunta. Ito yung titinan mo, hintayin mo lang na tawagin yung number at kung saang counter. Kapag nakuha mo na yung CMS printout mula sa BIR, tingnan mo lang yung tatlong column na ito. Tax type, gaya ng value added tax or percentage tax. Yung form type, katulad ng 2551Q or 1701Q. Yung return period o yung eksaktong buwan at taon kung kailan ka nagkaroon ng open case. Ngayong alam mo na kung anong open case, paano malalaman kung meron ito, huwag panghinaan ang loob just in case na meron nga. Dahil sa ilalim ng ease of paying taxes o yung circular na binigay ng BIR nitong 2026, binigyan tayo ng chance ng gobyerno na mapabilis at mapasimple yung pag-a-apply ng closing ng business. Isa sa mga benepisyo under this memo is yung tinatawag na immediate penalty freeze, kung saan kapag ikaw ay nag-apply para sa formal na pagkasara ng negosyo gamit ang 1905 form, papasok ka kaagad sa tinatawag na immediate penalty freeze para hindi ka na magkaroon pa ng mga succeeding open cases. Automatic na ihinto ang system sa pag-generate ng panibagong open cases sa'yo habang inaayos at nililinis yung mga lumang deficiencies na nakita doon sa CMS.
Ngayon, paano ba ang tamang hakbang para tuluyang ma-zero ang inyong open cases or mag-apply na rin ng closing ng business? Una-una, dapat i-file mo yung mga dapat i-file. Malalaman mo yan doon sa CMS, pwede rin magpa-assist sa Officer of the Day kung paano o ano yung mga dapat pang i-file. Sumunod, sa pag-apply ng closing of business, kailangan i-prepare din yung mga documents. 1905, yung mga permits or COR na kuha natin sa BIR, yung mga hindi nagamit na resibo, maging inventory list. At sa pag-apply nga ng pag-close ng business, pwede yan gawin sa ORUS. Under Update Information, meron ditong option ng closure of business or cancellation of TIN. Sa TRRA, meron din Submission of Application for Closure or Cancellation of Business Registration. Meron tayong dalawang paraan para gawin to online. Also, pwede mo rin i-consider yung pag-appeal sa pag-settle ng mga penalties mo sa RDO. Pwedeng i-check sa RDO, pwedeng sa Officer of the Day or sa Collection Section para ito mauumpisahan. Tandaan na huwag takbuhan ang BIR pagdating sa negosyo. Kung sakaling nag-stop operation na kayo, kailangan itong ipa-close, ayusin ito habang may pinadaling proseso na inilaan ang BIR mismo. Also, kung sakaling nasubmit mo lahat ng requirements, na-settle mo yung mga dapat i-settle, pwede kang makakuha ng tax clearance within 3 working days. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-apply or magpa-close ng business. Pwede nyong i-check yung page or channel namin or yung mga link ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong. See you sa next videos.